Houston, we have a problem. There is no president leading the Philippines. Kaya nga po, 59% ang distrust ngayon ni Marcos Jr. Kapag 59% ang distrust at wala ng tiwala na kakayanin ng Marcos Jr., ibig sabihin, nawala na siya ng moral authority na mamuno. Wala nang naniniwala sa kanya. Ang pagiging bangag, sabi ng mga doktor, ay isang malubhang kalagayan, isang sakit na nakakaapekto sa pag-iisip. Wala sa tamang pag-iisip, paano magkakaroon ng solusyon? Praning, kaya ngayon, pinakukulong ang mga kalaban. Hindi na niya naiisip na ang dahilan kung bakit lumulobong hanay na kanyang mga kritiko ay dahil na nga po sa hirap ng buhay. Ako po medyo nalilito kasi may nabasa akong mga balita na ang trust rating daw ni Marcos Jr. sa latest survey ng Publicus Asia ay negative 27. Pero nang tinignan ko ang Publicus Asia, hindi lang daw negative 27 ang trust rating ni Marcos Jr. Kung hindi, negative 57. Negative 59. I stand corrected. Negative 59. Bakit po negative 59? 14% na lang daw po ang nagtitiwala na kay Marcos Jr. and 73% ang hindi nagtitiwala or a net trust rating of negative 59. Ibig sabihin po, halos 1.5 tao na lang sa 10 ang merong tiwala kay Marcos Jr. Or kung percentage point po yan, ay nako, 1.5 po, no? 1.5%. Tama ba ako sa aking bilang o is that 15%? Hindi. Tama po. Talagang negative 59 is 1.5% na lang ang nagtitiwala sa kanya. Ibig sabihin, yun na nga po, no? 14% ang nagtitiwala, 73. So, 7 tao, tama, 7 tao ang hindi na nagtitiwala, 3 tao nagtitiwala sa kanya. Parang ganon, no? So, negative 59 na ang kanyang trust rating. Ano pong ibig sabihin nito? Well, ang tiwala po ay yung paniniwala ng taong bayan na maaasahan ang isang leader na mamuno. Bakit po naging negative 59? Hindi ko po alam kung si GMA at the height of Hello Garci ay umabot sa negative 59. Pero this is a record to beat. Para kasing wala na talaga nagtitiwala sa kanya. Bakit ba ho nawala ng tiwala ang taong bayan dito kay Marcos Jr.? Well, una-una po kasi nga doon sa pagiging addict. Hindi niyo po masisisi ang ating mga kababayan na mawalan tiwala sa isang addict. Of course, wala pa siyang sinasabi sa paratang na siya ay addict. Ang sabi lang niya, I will not dignify that with a response nung siya tinanong ng media nung lumabas yung pulboronic video ni Maharlika. Nung nagsalita ang kanyang sariling kapatid na si Manang Amy Marcos, wala rin siyang sinabi. So anong iisipin ng taong bayan? Mga paratang, may isang video na sinasabing AI, na meron namang expert na sasabing hindi AI, at ang sariling kapatid na nagsasabi na bata pa yung Marcos Jr. na yan ay addict na. At dahil wala siyang pagtanggi sa paratang, at nandyan pa nga yung Rolling Stone article na nung siya'y nag-aaral sa Oxford, siya'y tagabili ng kilong-kilo ng cocaine para sa kanyang mga barkada, siyempre, ang namuong pag-iisip ng taong bayan, addict si Marcos Jr. Kaya nga doon sa huling salita ng kanyang kapatid, tinawag na talaga ng kanyang kapatid, si Amy Marcos, na bangag ang gobyernong ito. Yan ang tingin kong pangunahing dahilan kung bakit walang tiwala ang taong bayan sa kanya at negative 59 ang kanyang trust rating. Ano pa ang mga dahilan? Well, bukod sa pagiging bangag, pagiging kurakot. Alam naman natin na sa kasaysayan ng mga leader sa daigdig, ang kanyang ama ay binansagan ng Guinness Book of World Record na pinakakurap sa buong daigdig. Wala pa pong tumatalo sa record ng mga Marcos sa pagiging kurakot. At ngayon, bagamat sinasabi niya sa taong bayan, ako lang ang naghabol sa mga kurakot sa flood control scam, ang katunayan po, si Zaldico, na isang kapanipaniwala namang tao dahil siya ay naging pinuno ng Committee on Appropriations, ang siyang nagsabi na noong 2025, 100 billion ang in-insert ni Marcos Jr. at sa 100 billion, 25% o 25 billion ang kanyang binigay kay Marcos Jr. mismo. At nandyan nga yung Marines 18 plus 4 na nagpapatunay
na sila yung mga inutusan ni Zaldico na mag-deliver ng pera sa kanya. So habang nagmamalinis ang Marcos Jr., lalong bumabaho ang katotohanan. Paano mo naman mapapagkakatiwalaan ang nagmamalinis na sinasabi ng mga kapanipaniwalang mga tao na siya ay madumi? Sabi nga ng isang saying sa Tagalog, no, bago mo putahin ang putik ng iba, linisin muna ay yung putik sa iyong mga muka. Bukod pa dyan, dahil siya ay adik at siya ay kurakot, alam natin na siya ang problema. Bakit? Kasi nga siya ang presidente. Siya ang dapat nagmumuno para bigyan ng solusyon ang problema ng taong bayan. Huwag niyang sisihin ang napakataas na presyo ng bilihin sa putukan sa gitnang silangan. Bagamat yan talaga ay naging dahilan para mas maging mataas pa ang presyo ng bilihin sa Pilipinas, wala pang putukan. Alam natin, champion ng Philippines pagdating sa presyo ng mga bilihin. Presyo ng gasolina, presyo ng bigas, presyo ng kuryente. Wala pong tatalo sa Pilipinas. Nagtataka pa ba kayo kung bakit walang tiwala kay Marcos Jr.? Pero bukod pa po dyan, ang pinakaimportanteng katotohanan na patuloy pong lumolobo ang hanay ng mga nagugutom. Hindi na lang po kalahati. Mahigit sa kalahati na ngayon ang nagsasabing gutom sila. At sa mga susunod na mga surveys, hindi po ako magtataka kung magiging 60% na yung nagsasabing gutom sa sila dahil patuloy nga pong tumataas ang presyo ng bilihin, patuloy pong pumapalpak ang ating ekonomiya, patuloy pong nawawalan ng balur ang piso, ibig sabihin patuloy pong lalo pang tataas ang presyo ng bilihin. Ang hinaharap po natin by way of leadership failure ay isang tsunami, unprecedented tsunami. Napakalaking problema na dagdagdagan pa dahil nga sa putukan sa gitnang silaman, pero walang presidenteng in charge. Houston, we have a problem. There is no president leading the Philippines. Kaya nga po, 59% ang distrust ngayon ni Marcos Jr. Kapag 59% ang distrust at wala ng tiwala na kakayanin ng Marcos Jr., ibig sabihin, nawala na siya ng moral authority na mamuno. Wala nang naniniwala sa kanya. Aantayin pa ba niya na maging negative 100% yan? Baka mamaya, ang maniniwala na lang sa kanya ay ang kanyang bahay, ang kanyang mga anak at wala ng iba. Dahil dyan po tayo patungo. Sa tingin ko, sa hanay mismo ng Marcos na pamilya, alam nila ang problema. Alam nilang nagbubulungan sila. Hindi talaga kaya mamuno ni Marcos Jr. Bakit? Bangag kasi. Ang pagiging bangag, sabi ng mga doktor, ay isang malubhang kalagayan. Isang sakit na nakakaapekto sa pag-iisip. Wala sa tamang pag-iisip, paano magkakaroon ng solusyon? Praning, kaya ngayon, pinakukulong ang mga kalaban. Hindi na niya naiisip na ang dahilan kung bakit lumolobong hanay na kanyang mga kritiko ay dahil na nga po sa hirap ng buhay. Hindi naman po kahit sinong kritiko ay magsasabi na palpak ang Marcos kung siya ay hindi palpak. Naisip ko tuloy mga panahon ng diktador ang Marcos Sr., at least may nakikitang mga proyekto. Alam nating kurakot, pero pag pinagkakakitaan ng mga proyekto, nung mga noon, porsyento lang. Ngayon, halos wala ng project, puro na lang pagnanakaw. Kung ikaw ay gusto magnakaw, magkaroon ka man lang ng project na makikita ng taong bayan. At siyempre ngayon, ang nakikita ng taong bayan, mga proyekto na pinakamarami ay para sa flood control, na dahilan kung bakit ngayon lumalangoy sa tubig baha, lalong-lalo na ang mga mahihirap sa ating lipunan. Nagtataka pa ba kayo kung bakit negative 59 ang trust rating ni Marcos Jr.? Pero ang tanong, alam natin na mga kababayan natin wala ng tiwala kay Marcos Jr. Pero bakit hanggang ngayon sa ating kasaysayan at hindi naman habang panahon nang nakalipas, dalawang presidente ang pinagtabuyan natin nang nawalan ng tiwala ang taong bayan. Bakit si Marcos Jr. ngayon narariyan pa rin? Walang katunayan, bagamat hindi maiiwasan ang kawalan ng tiwala sa hanay ng taong bayan, ang militar pa rin ang siyang nagbibigay proteksyon sa kagustuhan ng taong bayan na sisantihin ang mga walang silbing presidente. Yan ang naging papel na hukbong sandatahan
nung pinatalsik at sinuka ang Marcos Sr. Yan din ang dahilan kung bakit napatalsik ang Erap Estrada. Erap Estrada na ang paratang ay kumita sa weteng na hindi man lang galing sa pondo ng bayan. Ito ang kinukurakot, pondo ng bayan. Meron pa bang duda na siya'y kurakot? Ang sabi ng mga Marines, mga modern day na mga heroes, sila mismo nagdeliver sa tahanan doon sa Paway, Ilocos Norte at ang sariling anak niya ang tumanggap. Walang pagkakaiba yan nung tinanggap di umano ni Dr. Loy Ejercito ang pera galing sa weteng galing kay Chavit Singson. Pero bakit ang taong bayan, bagamat wala ng tiwala, para bagang hindi nagpi-people power? Kasi ang katunayan po, ang tawag natin, people power, pero kinakailangan ang militar ang siyang magbigay proteksyon sa taong bayan. Bakit hawak po ngayon ng Marcos ang militar? Inalagaan po niya ang Chief of Staff. Inalagaan niya ang Chief PNP. So hindi gaya noong 1986 na bumitiw ang hepe ng pulis, si Fidel Ramos at ang DND, hawak niya ngayon ang DND Secretary Gibo, maski siya ay minsan naging Maltese citizen or dayuhan. Nakapagtataka nga bakit ang ating hukbong sandatahan talaga pa rin kinikilala ang ating Secretary of Defense, maski minsan ng kinutya ng ating Secretary of Defense ang pagiging Pilipino pabor sa para maging Maltese. Hindi po issue kung siya ay Maltese citizen pa rin. Ang issue, paano mo itataguyod ang pang-national interest ng Pilipinas na ikaw ay nung minsan tinalikuran mo ang pagiging Pilipino mo? Paano naman kami na nakakaraming mga Pilipino na nagsasabi kami sinilang, kami mamamatay bilang mga Pilipino? Kahit ano pang impyerno ang daanan namin dahil sa gobyerno ng Marcos Jr. Ano pang kinakailangan na ating kasundaluhan para protektahan ng taong bayan? Pag umabot yan sa negative 100, masisira po ang isang bagay na nagbigay dangal sa ating bagong Pilipinas na laban sa mga diktadurya dahil po tayo kinilala ng daigdig na po pwede natin patalsikin, isuka ang mga walang kwentang leader na hindi nagdadanas ng dugo. Pag inantay pa natin maging negative 100 ang trust rating, puputok na yan. Parang bulkang ngayon, bulkang Taal, bulkan Kanlaon na pinagsama-sama. Aantayin pa ba natin yun? Aantayin pa ba natin na magdadanas ng dugo? Wag naman po. Nais ko makilala pa rin ang mga Pilipino bilang nagbibigay ng tunay na demokrasya, people power na walang pagdanas ng dugo. Pero hindi lang po taong bayan ang dapat gumalaw. Kinakailangan po ang mga protektor ng ating sambayanan, ang hukbong sandatahan, ang kapulisan, gawin ang kanilang sinumpaang katungkulan, protektahan na ang taong bayan dahil negative 59 na ang trust rating. Wala na pong tiwala ang taong bayan. Ang tingin nila, taksil sa panunungkulan ang Marcos Jr. Ulitin ko, taksil siya sa panunungkulan dahil siya'y bangag, dahil siya'y kurakot, dahil siya'y palpak bilang isang pinuno. Hanggang kailan kayo mananahimik, mga protektor ng taong bayan? Binigyan namin kayo ng pagkakilala nung tinawag namin kayong protektor ng mamamayan sa 1987 Constitution. Nasaan kayo ngayon? Ngayong wala ng tiwala ang sambayanan sa presidente na dapat sana leader para pagbangon sa mga kahirapan, pero ngayon ay siyang dahilan dahil sa kahirapan ng taong bayan. Nasaan kayo, mga protektor ng mamamayang Pilipino? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spok sa bayan nagsasabi, I love you Philippines, kahit anong mangyari. With the only country that I have, with the only country that I have, maski mahirap mahalin ang Pilipinas dahil ang tagal pumutok ng mga bulkan. Pero God is good. God will provide for us. God will provide the change that we all need. God bless the Philippines.